Hello everyone! Nandito na naman si Mommy Onyx upang ibahagi sa inyo ang 8th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Sandro. Pero bago ko ibigay sa inyo ang 8th episode, hayaan niyo po akong magbabasa ng iilang mga nagkokomento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Sandro. Kaya una kong basahin ang komento ni Sir JV TV. Ang sabi niya, deserve ni Joannang makulong. Sana naisip niya ang mga anak niya bago niya ginawa yung kasalanan niya. Totoo nga at nasa huli ang pagsisisi. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay MBTV USA. Ang sabi niya, pwede na palang mahuli kahit walang warrant of arrest? Basta may marriage certificate? Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Eve's Kitchen. Ang sabi niya, good job, Sandro. Hayaan mong magdusa sa kulungan ng asawa mo para naman matuto siya sa kamalian niya. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Gorgeous Gian. Ang sabi niya, ako ang nanggigil dyan kay Joanna. Sakit kaya ng ginawa niya kay Sandro. Naku! Makakain na nga. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Mr. Liart. Ang sabi niya, mabuti na lang at naliwanagan si Sandro at hindi mo nilagay ang batas sa iyong mga kamay at minabuti mo na ipakulong na lang sila. The next comments that I'm going to read is from Miss Kayak 7Cs. She said, Miss Onyx, food is life. I hear, let's have feast. The table is full. I hear talk, I hear laughs, I hear you. You have a beautiful family. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Marcy Grian. Ang sabi niya, thank you for sharing, Mommy Onyx. Nice story. Yan mapala pag may kabit na. God bless and happy Easter, Mommy Onyx. Heart. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Mommy Malu. Ang sabi niya, sundan ang sunod na pangyayari sa life ni Sandro. Dito sa live premiere mo, host. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Chris Live. Ang sabi niya, nakakatuwa sisi. Yahoo! Ang galing-galing ni Sandro. Here's sa live premiere mo po. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, premiere watching done? Heart. Ay, tama lang ang ginawa mo, Sandro. Salute sa'yo. Huwag mo na bigyan ng second chance kasi hindi marunong makontento ang ex-wife mo na kung ano ang meron kayo. Gusto niya ng magarbong buhay, yung di siya nahihirapan. Kaya naghahanap niya ng iba na magbibigay ng luho niya. Mag-move on na lang kayo ng mga anak mo. Pray lang palagi, Sandro. Good job sa ginawa mo. Bravo! Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Mami Jonah Chana. Ang sabi niya, mahirap magsimula ulit sa ganitong pangyayari. Panahon ang makapagsasabi kung paano at kailan makalimutan yung nangyayari. Ang magandang gawin, Sandro, ipagdasal mo lahat. Tulungan mo din ang sarili mong makalimot para makapag-umpisa ka ulit.
Humanap ka ng ibang paglilibangan para di mo naiisip palagi ang mga nangyayari. Isipin mo ang mga magagandang plano mo para sa anak mo, para sa future niyo. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Minavik Dumpit. Ang sabi niya, tama lang na wag na bigyan ng pagkakataon. Uulit at uulitin niya kasi. Ugali niya na ang kalandian. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakataba po ng puso ang lahat ng inyong mga komento. Kung pwede ko lang sanang basahin isa-isa. Pero hindi ko siya mabasa dito sa live premiere kasi po sobrang dami po ninyong nag-iwan ng komento at nakakataba po ng puso. Kaya binabasa ko lang po ang iilang mga nagko-comments doon na sa palagay ko maganda yung kanilang pagkapayo. At yung hindi ko nababasa sa susunod na episode ay subukan kong masali ko kayong basahin. Kaya maraming salamat po sa inyong mga payo para sa ating letter center. Nakakataba at nakakatuwa po. Kaya hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang 8th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Sandro. Eto na! Mami Annex, sa panahon na nakapagdesisyon ako na ipakulong ko si Joanna at ang kanyang kabit, muntik ko nang mapagdesisyonan na kitilin ang kanilang buhay, Mami Annex, para man lang maibsan ang sakit na naramdaman ko sa mga panahon na iyon na gawa ng pagtataksil ng aking mahal na asawa. Subalit iniisip ko kung papatayin ko sila, Mami Annex, paano na lang ang dalawa kong anak? Mawawalan sila ng ina, mawawalan pa sila ng ama. Sino ang mag-aalaga at magmamahal sa kanila, Mami Annex? Kaya gumawa ako ng hakbang upang maparusahan si Joanna at ang kabit niya na according sa law, Mami Annex. Kaya laki ko rin pasalamat sa aking kaibigan na tinulungan niya ako kung paano madakip si Joanna at ang kanyang kabit. Subalit, Mami Annex, sa pag-uwi ko sa bahay, Tulog na siguro ang mga bata. Tignan ko sila sa kanilang higaan. Kawawa naman yung mga anak ko. Natutulog na, wala sa tabi yung nanay. Sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko, parang dinudurog ang puso ko. Mga anak ko. Kawawa naman kayo. Tatay, saan ba kayo galing? Galing ako sa trabaho, Junjun. Matulog ka ulit. Matulog ka. Tatay, namiss ko na si nanay. Kantahan mo ako, tatay. Yung kinakanta ni nanay. Junjun, huwag ka na umiyak. Ako na lang muna kakanta sa iyo habang wala si nanay, ha? Kakantahan kita. Okay lang ba sa'yo, anak? Huwag ka na umiyak. Baka magising si Michael. Magising si Bunso. Sige na. Huwag ka na umiyak. Tatay, pauwiin mo na si nanay.
na miss ko na si nanay. Sige anak, pangako. Uuwi si nanay. Pauwiin natin si nanay, pangako. Pero ngayon matulog ka muna. Kakantahan ka ni tatay. Ha? Sige na, pikit mo yung mata mo. Tulog na. Mahal ko. Tulog na tayo. Malambot ang iyong kama. Sige na, matulog ka na. Tulog na. Hayaan na muna natin sila. Mamaya di ka na nila kaya pang saktan. Matulog. Matulog ka na. Good night, anak. Mahal na mahal ka ng tatay. Mahal na mahal kayo ng tatay. Kawawan mo yung mga anak ko. Makatarungan kaya ang ginawa ko. Dahil pinakulong ko ang kanilang ina. Ay, sir! Magandang gabi ho. Oh, Inday, ba't gising ka pa? Ay, hindi ako makatulog, sir. Nag-alala ako sa mga bata. Hinahanap kayo ng mga bata kanina. Sabi ko may nilalakad lang kayo. Nasaan ho ba si Ma'am, sir? Ewan ko ba, Inday? Sumasakit na ulo ko. Naghahati yung nararamdaman ko. Ipinakulong ko si Ma'am mo, Inday. Ay, hala, sir. Bakit? Bakit mo pinakulong si Ma'am, sir? Gusto ko sanang maramdaman nila kung ano yung sakit na nararamdaman ko, Inday, para akong mababaliw. Totoo nga yung hinala ko na may lalaki si Mama, Inday. Ang sakit dito. Ay, kawawa ka naman, sir. Totoo nga yung hinala mo, sir. Pero marami na akong napakinggang mga tsismusa dyan sa labasan, sir. Ang sinabi nila, alam daw nila kung saan nagkatira yung si Ma'am, sir, at yung kabit niya, sir. Pero hindi ko sinabi sa'yo, sir, kasi nakikita ko kasi yung pagdurusa mo ba? Yung sakit, nakita ko kasi yung sakit na natago sa mata mo, sir. Kaya hindi ko na kinikwento sa'yo kung ano yung naririnig ko mga tsismusa dyan sa labasan. Pero para sa akin, sir, okay yung ginawa mo, sir. Para pagpalabasin mo siya sa kulungan, sir, magtanda na si Ma'am, sir. Kaya tama yan, sir. Tama yan, sir, pero huwag mo na patagalin siya sana sa kulungan si Ma'am, sir. Kawawa yung mga bata. Hinahanap siya ng mga bata, sir. Sa palagay mo, Inday, kung sakali lang, palabasin ko sa kulungan si Ma'am mo, tuluyan ka na kaya siyang magsisi at magbago? Na tatalikuran niya yung lalaki niya at hindi na niya ulit gagawin ang... Ano sa tingin mo, Inday? Ay, sa amin kasi sa probinsya, sir, kapag
pinatawad. Example lang ito, sir, ha? Pag ako meron asawa ba, sir, ba? Tapos, nagkasala ako, sir. Tapos pinatawad ako ng asawa ko, sir. Ay, hindi ko nagagawin yung ginawa kong kasalanan, sir. Kaya magpakabait na ako sa asawa ko, sir. Ganun, pag ako ba, sir, ba? Pag ako. Pero, sa tingin ko kay ma'am, sir, siguro hindi na niya gagawin, sir. Bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon, sir. Para sa mga bata. Kawawa kasi mga bata, sir. Pag-isipan mo yan, sir. Baka naman ako sisihin mo. Pero pag-isipan mo, sir. Kung tama ba yung gawin mong desisyon nga palabasin si ma'am. Isa pang pagkakataon, sir, patawarin mo si ma'am. Pero alam mo, sir, pag nagpatawad ka, hayahay, sir, ba? Yung mararamdaman, yung puso, hayahay. Yung walang kirot. Sa palagay ko, sir, okay lang. Okay lang, magpatawad, sir. Tas, palabasin si ma'am para naman makasama ang mga bata. Oo, Inday, salamat. Pag-isipan ko yung sinasabi mo. Sige, Inday, matulog ka na. Ako'y pupunta na rin sa kwarto ko at magpapahinga. Sige, Inday, good night. Ay, sige, sir. Good night, sir. Good night. Diyan ka muna. Junjun, Michael, mga anak, hali kayo. May surpresa si tatay. Mga anak. Miss na miss ko kayo. Mga anak ko. Sandro. Salamat. Salamat. Halika dito. Halika dito. Yakapin. Namiss ko yung yakap mo. Nanay, huwag mo kaming iwan ulit, ha? Hindi na. Huwag mo kaming iwan ulit. Patawarin niyo si nanay, ha? Lagi ko na lang nakikita si tatay umiiyak dahil wala ko kayo. Huwag niyo kami iwan ni tatay. At Sorry, bigyan ulit, Sandro. nanay, ha? Nanay. Hindi na mauulit. Anak ko. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa ang liham ng nakaraan ni Sandro. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!